na lechon, beef halang-halang, tapos meron pang malinamnam pero maanghang na pater. Ilabas na ang kanin dahil mapaparami kayo ng kain ngayong gabi sa Pinasarap sa Part 2 ng ating Iligan Food Adventure. Putok-batok ng ating titikman. Dahil ang bida sa handaan, lechon. Hi, Sir Mark! Hello po. Hello. Ilang years na ba kayong gumagawa ng lechon? We started 1965, so that is around 60 years, almost 60 years na rin po. Grabe! Talagang so, dito ka na talagang lumaki Yes, ma'am. sa lechonan. Okay. Ito na yung mga na-chop nating mga ingredients. Lahat ito ilalagay Yes, dito? Po. Yes, po. Bakit may bell pepper? Hindi naman maanghang ang bell pepper di ba? Pero mabango medyo siya. mabango siya. At saka meron din namang may gusto na medyo maanghang na lechon. So, yan, dadamihan mo na lang. Ang napansin ko dito sa cooking sa Iligan, very aromatic. Mahilig dun sa Yes, po. mabango, matanglad. Opo. Kaya ginagamit din namin is kawayan, hindi yung Hindi yung stale bakal. bakal. Kasi Kawayan. yes po. Bakit? Para sa amin kasi mas maganda, the more organic siya, mas maganda, mas masarap yung Tsaka may nare-release din na certain Amoy. aroma Yes, at amoy yes po. yung Yes po. yung kawayan. Yes po. Pagkatapos maghalu-haluin ng mga sangkap, sunod naman itong ipapalaman sa loob mismo ng baboy. Pagkatapos tahiin ito gamit ang kitchen twine. So, napalamanan na natin yung baboy. Native na baboy ito. Ngayon, ang gagawin natin, papahiran ngayon natin siya para maganda yung kulay ng balat ng baboy. Will also bring a little bit of sweetness At sa, saka sa skin. may konting tamis. Yes, ma'am. So, meron kang maalat-alat doon sa loob na medyo maanghang ng kaunti. Tapos sa labas ng baboy, doon Medyo- sa balat, may konting-konting tamis Yes, lang. ma'am. It will also bring color sa lechon. Oo. So, ang ginagamit natin dito ay pure brown sugar. Hindi po ito yung refined na brown sugar. Yung talagang bago pa siya pinroseso, ito Ayos. talaga yung purong-puro. Mas puro pa kesa sa muscovado kasi may pait-pait pa siya ng kaunti. Dito din sa pagpahid, one stroke lang tayo. Kung pababa na rin lahat. Sa kulay kasi po, kasi kung hindi siya evenly spread, yung kulay magiging yung may part na white, may part na lutong-luto na. So, ito na yung lechon natin. Pwede na ngayon itong i-roast. Yes po. Okay, let's do it. Pagkatapos ng 2 oras na roasting, ready nang kainin ang tinaguriang World's Best Pig. Pero bago natin tikman yan, isa munang challenge ang inihanda ni Annabelle para sa akin. May isa pang sikat na dish dito sa Iligan City at ang pangalan nito ay beef halang-halang. Balita ko kapag kinakain daw ito ng mga nakainom. Oo. Kapag nasobrahan ka sa party-party. You need to pick me up after a hangover. Ito yun. Ito yon. Kasama namin dito si Ate Faye. Si Ate Faye ang magtuturo sa amin magluto ng beef halang-halang. So, gaano karaming beef halang-halang ang niluluto ninyo kada araw sa karinderya ninyo? Mga 50 kilos. What? 50 kilos? Ganun karaming manginginom dito? Joke lang. Kasi kami, 24 hours. 24 hours? Tuwing kailan pinakamaraming customer? Yung Sabado, Biyernes ng gabi, saka Sabado at Linggo. Alam na natin kung anong ginawa nila. Una munang naggisa ng bawang, sibuyas, luya at bell pepper. Maraming kumakain nito sa umaga at saka sa tanghali. Pero hindi naman, pero hindi naman sila lasing. Sunod na isasama sa gisa ang karne ng baka. Titimplahan ng asin, toyo at suka. Isasama na rin ang tanlad. Gisahin lang ito at pagkatapos lagyan na ng beef stock. Pakuluin ito sa loob ng 2 oras. Ang ibig sabihin ng salitang halang sa Bisaya ay anghang, kaya ang dish na ito siguradong gigisingin kayo sa anghang. Sige, magkakasubukan tayo sa halang-halang. Game ka na ba sa Anghang Challenge natin for today? Naku! Medyo mahina ako sa anghang, pero para sa'yo,
Game! Game. So, luto na yung ating beef halang-halang. Halang-halang. Pero wala pang halang to. Opo, Oo. wala pang halang. Kasi it's a customizable dish. So, Oo. ikaw na talaga mag-estimate kung gaano kaanghang yung gusto mo. So, for now, simple lang siya na Beef nilaga. nilaga. Okay. Pero may levels tayo. Siguro, since hindi niyo nakasanayan yung anghang, yung first level na natin is half a spoon of, Half a spoon of chili. Of chili? Opo. As you can see Marami over yun, here. Oh, wow. Thank you, Scara. Okay. Tikman muna natin ang walang anghang. Okay. Fair enough. Sige. Ang sarap. Ang lambot-lambot ng beef. Yung sabaw niya parang... Flavorful, very It's flavorful, very rich, flavorful, very aromatic. and fresh. Pero para sa akin, kulang pa talaga to eh. Kulang? Oo, kailangan talaga natin ng chili. Parang feeling ko okay na to ah. Sige na nga, lagyan na natin kasi hindi siya magiging beef halang-halang kung wala. Wala. So, wow. Half a spoon. Half a spoon. Basic for us. Teka, mukhang napasubo yata ako sa challenge na ito ah. Try natin. Level 1. Level 1, half a spoon. Eto na po. Ayan. Atuin po natin. Oh, that's better. Now, that tastes like halang-halang. Okay. Kaya ka pa ba? Kaya! Hindi ko kailangan ng tubig eh. Sanayan na kasi. O sige, hindi na magtutubig. Sige. Wow! Dagdagan na. Ano, Miss Cara? Ready na ba tayo sa next level? Ready? Okay. Dagdag naman tayo ng half a spoon of chili. Ayan. Walang daya? Okay. Wala. Half. Half. Ayan. So, i-mix na natin. Okay. Okay. Kinakabahan ako ah. No, don't need to. Just enjoy the burn. Just enjoy the burn. That is so good. At parang may sobrang sipa siya sa beef stew also. So, makes it all better. Kasi po na to ah. Basic lang to eh. This is like everyday sa Iligan. Comfort food talaga to namin. So, all day, breakfast, lunch, dinner, after party, snack, perfect talaga itong halang-halang. Hindi ko alam paano ka nakakapagsalita pa. Parang gumuguhit siya dito. Oh, so, isa pa. Isa pa. Last na to, please. Ito na lang yung last level. Para akong tatrangkasuhin dito. Last na po, level 3. Level 3. Oh, Lord! Grabe Ayan, to. level 3. Eto na. Congratulations. You're now eating halang-halang like a true-blooded Iliganon, Miss Cara. Ibang level to. Oh well, magtubig muna siya. Ako halang-halang muna ako. Grabe. Kanina, sa dila lang siya. Tapos yung second level, umabot na sa lalamunan. Ngayon, sinisipon na po ako. Parang feeling ko, tatrangkasuhin ako. Sobrang anghang. Pero parang nakaniti ka pa eh, no? Oo. Okay na okay pa sa'yo. Okay, was alright. Ibang level As ang I mga was saying. taga-Iligan. Grabe. You guys are so hot. Tulad ng maraming kultura dito sa Pilipinas, meron ding bersyon ng kinilaw ang mga taga-Iligan. Siyempre, yung kinilaw, gusto mo tanggalan siya ng lansa, di ba? Dito sa Iligan, meron silang isang uri ng prutas. Prutas ba yun o bunga na ginagamit nila pantanggal ng lansa? Medyo matatagpuan daw yun sa matataas na bahagi ng mga punong kahoy. Tabon-tabon ang tawag nila dito. Eh dahil mataas yung puno, kailangan ko ng tag team dito, yung medyo mataas ng kaunti. Tingnan mo yung tag team ko, ang tangkad, di ba? Hindi pa naka-heels yan! Flats pa yan ah.
Ang tabon-tabon ay isang uri ng wild tropical fruit na makikita sa mga bansa sa Southeast Asia. Ay, ayun, parang brown yung kulay ng ano, parang mukhang chiko. Para po talaga siyang Chico, pero it's a prank. Tabon pala. Teka, saan tayo dito? Medyo mataas itong puno na to. Buti na lang meron kaming dalang panungkit. Opo. Kasi hindi ko kaya umakyat ng puno. Baka ikaw kaya mo. Hindi naman. Still working on that. Kaya may anong pangkabit tayo. So, ito yung tabon-tabon. Tapos, ito daw yung gagamitin natin kasi gagawa daw tayo ng kinilaw mamaya. So, susungkit kami. Medyo mabigat itong panungkit nila, ha? Teamwork makes the dream work. Oh my gosh! Ayun. Wait lang. Teka, paano ba to? Buti ano natin, parang mangga lang. Para ayan na! Ayan! Okay. Kuha na? Parang. Yan! Ang hirap pa! Success! Success! Ay, ang tigas. Opo. Ang hirap pa. Para sa isang bunga. Pero sobrang worth it. Teka lang! Ang bigat! Sandali! Ang hirap! Ano ba? Nakakangalay pala to! Ayan ako. Ayan. Kaya nga pa atang iabante. Kailangan pang iangat. Taas pa? Oo, itaas pa. Ayan, yan! Kuha na ba? Hindi pa. Hindi pa na. Yan. Ayan na yan. I think we need to pull it down na. Okay. Pagod. Oh my gosh. But Wait it's gonna lang. be worth it. Ang galing! Ang galing umasinta nitong si Annabel. Ito na yung aming pinaghirapan na tabon-tabon. No pain, no gain. And now we get to enjoy the fruit of our labor. Oo. Mamaya. So anong kailangan gawin dito? Bibiakin? Ganyan? Yes po, bibiyakin. And then, when you open it, you'll see na para siyang brain-like na ano. Talaga? Opo. O, sige, halika na. Sige. Gamitin na natin to. Let's check it out! Kasama namin dito si Ma'am Annie. Paano natin kakainin to? Ilagay natin sa kinilaw. Ganyan lang. Ay, hindi ko kaya. Una munang bibiyakin ang tabon-tabon para makuha ang laman nito. Ayan! Ganyan ang laman sa loob. Oh, para siyang utak. Oo nga, no? Parang utak ka, no? Yes. So, ang gagawin is scrape lang. Script lang. Ganyan lang, kaganyan eh. Ilagay sa kinilaw, or more specifically sa vinegar. Ano ba lasa Paglagay niyo nito? sa vinegar, Ano lasa medyo nito? bitter. Oo. On its own. Pait! Matindi pa sa ampalaya! Madagta! Pagkatapos kayurin ng laman ng tabon-tabon, paghahalu-haluin sa isang lalagyan ang tuna, inihaw na labong o tangkay ng gabi, kamatis, luya at sibuyas. Paghahalu-haluin lang ang mga sangkap at pagkatapos ilagay na ang sukang may sili na nilagyan ng tabon-tabon. When iniligan, it can never be too spicy. Kailangan maanghang. Matapos haluin, pwede nang lantakan ang ating kinilaw na may tabon-tabon. So, ito na yung aming kinilaw Kinilaw. with tabon-tabon. Yes. Ayan, tikman na natin to. Teka, bababa. Okay. Kalmahan natin. Excited. Parang masyadong halata na favorite ko tong kinilaw. Favorite mo ito? Opo. It's a great appetizer. Ang harap. Wala nang pait. Walang pait. It's like a tangy, nutty taste. Ang sarap, tsaka walang lansa yung isda. Wala. Kasi antibacterial din yung tabon-tabon ko. Ang sarap naman ito. Tapos ang pinakamaganda dito, hindi ito nakakataba. Oo. Diet approved. Diet approved to. Ang sarap ng gabi. Inihaw yung gabi. So, meron siyang smoky flavor, pero may tamis-tamis siyang konti. Opo. Ang sarap! Ay, nako. Ito na rin ang favorite ko.
Perfect na kapartner ng kinilaw ang kanilang tangla juice na dito may rin sa Iligan matitikman. Ang sarap, di ba? Ang sarap! The secret also is the coconut sugar mixed with honey. Ito. Kaya may ibang timpla. Ito yung pantimpla. Honey ba to? Opo, and the coconut sugar mixed in one. Ang sarap! Don't panic, it's organic. Perfect way to cool after a really spicy session of Napaka kinilaw. pero magkikinilaw pa ako. Okay, tikman na natin itong lechon. Wow! Perfect ang Iligan lechon with atsara at saka puso. Kapuso. Yan. Napapansin niyo, walang ibang sauce na nandito kundi suka lang, yung sukang pinakurat. Kasi sabi nila, yung mismong lechon, malasa na. Nalalasa mo yung panglag. Ang sarap. Maalat-alat na mabango. Tapos perfect na perfect siya sa manamis-namis na atsara na may konting asin. Subukan ko nga na may suka. Makakang to Okay din siya. Kasi para siyang party ng flavor sa dila mo. Maalat-alat yung lechon, na nalalasahan mo yung aroma ng tanglad. Tapos, maasim-asim itong suka at saka yung atsara. Sarap! Tikman natin itong balat ng lechon. Grabe yung pagka-crispy. Grabe yung pagka-crispy niya. Alam ko pinahiran namin ito ng brown sugar, pero hindi naman siya matamis. Pero perfect yung balance niya with the maalat-alat na lechon. Tapos ang sabi nila, ang hahanapin mo daw yung bandang belly. Yung malapit sa kung saan tayo nagpalaman. Ito, ayun oh. Kasi dito mo daw talagang mas malalasahan yung flavor. Yun eh. Panalo. Ayan o. The best part is the belly. Complete meal pero abot kaya sa bulsa? Sagot ni Annabel yan. Ipatitikim niya sa atin ang sikat na pater ng Iligan. Ngayon, isa sa pinaka-paborito na pagkain ng mga Maranao dito sa Iligan City ay ang pater. Una munang palalambutin ng baka na may timplang oyster sauce, calamansi juice, at ilang secret spices. Hahayaan lang itong kumulo sa loob ng 15 minutes. Pagkatapos kumulo, hanguin ng baka at ilagay sa food processor para gilingin ang karne. Pagkatapos magiling, sunod na maggisa ng bawang, sibuyas, bell pepper, at luya. Isasama na rin sa gisa ang giniling na baka. Ayan. Starting to look more and more like a pater. Yes po. Dito na isasama ang beef stock. At muling pakukuluin sa loob ng 15 minutes. Kapag naluto na ang baka, ihanda na ang kanin sa dahon ng saging. At itopping dito ang nilutong karne ng baka. Okay, yan na yung finished product. So ako naman, Sige, ikaw naman. kung kaya ko ba? Hindi ko kaya naman. Kaya ko ngang kain eh. So dapat kung magaling kang kumain, magaling daw ka magluto. So since ikaw naman nagluto, mag-prepare na lang.
Annabel, wag mo nang patagalin pa. Tikman na natin yan. At ini-enjoy ko lang ang anghang, ang saltiness, savoriness ng beef butter. So, yung broth kasi ang nagpapalasa sa rice. At malasahan mo talaga at ma-enjoy mo yung flakes ng beef. At ma-enjoy mo siya kasi it's a very unique Filipino food. Miss Cara, natikman ko na yung beef butter natin sa Iligan City. And I think it's your turn. Yung mismong ulam ay para siyang ginataang beef. Very flavorful yung lasa niya. Tapos, ito naman ay tuna daw ito. Mas malasa to Parang may gata rin siya. Pero kung bitin ka pa dito sa pater, pwede kang mag-level up or mag-upgrade. Meron din silang mga ganitong klaseng mga side dish. Dadagdagan mo nga lang yung 39 pesos mo. Kung kunyari, meron kang 95 pesos, meron ka ng pater, tapos meron ka pang lumpia, meron ka pang siomai, meron ka pang chicken, all for less than 100 pesos. Sulit, di ba? Siyempre, kung mamamasyal sa Iligan, hindi pwedeng kalimutan ng pasalubong. Mga kapuso, kung nandito kayo sa Iligan City, kailangan nyo talagang magbili ng pasalubong. Ito yung original roasted na peanuts. Sobrang crunchy, maalat, pero hindi masyado. Just right, napakasarap. Saan nga perfect ang mani? Siyempre sa ice-cooled na serbesa. Dito sa Iligan, may mga beer silang nakapangalan mismo sa kanilang bayan. Di tulad ng commercial beer na mabibili sa mga tindahan, ang craft beer mas rich daw ang flavor. So I can explain it sa ganito. Ang commercial beer kasi ang daming adjuncts, no? Adjuncts na tawag yung mga additives na para makabura sila. So ito yung malt natin. Sobrang konti lang ginagamit pag commercial beer. Dami ng bigas, mais, hops. Pag sa craft beer kasi, it's mostly Daming malt. Yes, and then specialty malt, and then the hops and then the yeast. Mas tapang yung flavor. Oh yeah, the flavor is more bold, no, it's more pronounced, and yun talaga, that's how beer should be made. Pero kung hindi ka naman mahilig sa alcoholic drinks, meron din silang inuming para sa iyo. So this one, yung kalamansi natin, galing lang din dito sa Lanao Province. No? Alright. Hand squeezed, and yep. How do you find it? Oh, it's really refreshing. I can really definitely taste the soda. It's like little bubbles in your mouth, and you can really taste the calamansi. It's coming up very strongly, but not so strong that it's overwhelming. Yeah, Very sweet. and It's subtle, natural like- kasi. It's natural calamansi. Isa pa sa dinarayo dito sa Iligan ang kanilang night market kung saan meron daw nauuso ngayong mga kakaibang street food. Nandito po tayo sa Barangay San Miguel sa Iligan City kung saan matuklasan natin ang isang nakakaibang street food. It's street food with a twist. Mayang gabi. Mo-order food ko o pan-cubi, palihog. Ay, palaman, ma'am. Kaning isang na lang. Palihog. Alak, ma'am. Oo, halang. Ito ang tinatawag na pan-Q, tinapay na may lamang inihaw na barbecue. Thank you po. At ito na guys, yung tinatawag natin na pan-Q from Iligan City. Actually, ito ay isaw na nilagyan ng special na sarsa at of course binalot sa pan o bread. Kaya try na natin.
So, nakaiba kasi isaw naman talaga siya, pero may something special talaga sa sauce niya at iba din yung yung lasa kasi parang nako-complement pala siya ng tinapay. No, who would have thought na pankyu pala is something that should be on your bucket list. Gusto po kayong imbatahan sa Iligan City, the city of majestic waterfalls. At hindi lang po waterfalls sa makikita ninyo dito. Ang mga tao ay warm and you can experience yung ating unique dry culture. Halina, laag na ta sa Iligan City. Mayamang kultura at nag-uumapaw sa sarap ng mga putahe. Yan ang inyong matitikman sa Iligan. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Halina, laag na ta sa Iligan City. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.